Nako, kaya pala hinahanap ito eh. Marami yung naghahanap. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Biglaang pagtakas, biglaang pagtatago nitong si Gretchen Barreto at itong si Atong Ang. Napakarami yung naghahanap sa kanya. Mga kaibigan, ano ho ang buong katotohanan dito sa kumakalat na biglang tumakas na, nagtago na itong tinuturong mastermind sa pagkawala ng maraming sabongero na si Gretchen Barreto at itong si Atong Ang. Mga kaibigan, isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Pwede rin po kayong mag-share ng video na ito. Heto ho, hindi naman po lingid sa inyong kalaman na tinuturong mastermind dito ay itong magkaibigan na si Atong Ang at itong si Gretchen Barreto ayon ho sa pahayag ng DOJ. But ngayon ho ay kalat na kalat at marami hong naghahanap dito sa dalawang ito. Mga kaibigan, sa puntong ito, mas mabuti pa ibigyan ko muna kayo ng latest update tungkol dito sa mga nawawalang sabongero at syempre kasama rin ho dito itong kumakalat na nagtago na, nakalabas na ng bansa, itong tinuturong mastermind. Happy Sunday po sa lahat. Shout out po. Heto. Unang natagpuan. Nako. Posibleng konektado sa isamo ang nahukay na 3 kalansay sa sementeryo sa Laurel, Batangas. Ayon sa DOJ, posibleng nauna pang mawala ang mga ito bago ang 34 na sabongeros. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Ayan mga kaibigan, habang tumatagal ho itong investigasyon tungkol dito sa mga nawawalang sabongero ay padami ng padami ho ang nakukuha na nag-uugnay dito sa mga mastermind. Nandiyan ho ang sako-sako na buto at nagkaroon na ho ng pagsusuri ang mga kinaukulan, mga eksperto. Ay, kinumpirma po nila na mayroon po talagang buto ng tao na nakuha diyan ho sa Taal Lake. At ito pa ang mas matindi, mga testigo na buhay na ito pa, mga mahal kong taga-subaybay. Panoorin po natin at pakinggan. Taong 2020 pa raw nang unang natagpuan sa Taal Lake ang 3 bangkay na ipinahukay sa pampublikong sementeryo sa Laurel, Batangas kahapon. Wala raw kasing nag-claim sa mga ito kaya sila pinalibing sa sementeryo. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, 2 lalaki at 1 babae ang mga nahukay na bangkay. 2 lalaki, 1 babae ang mahukay na bangkay. Ang diskarte ho o strategy nitong mga sangkot dito, itong mga tinago ho ito Kaya nga nilibing nila doon ho mismo sa sementeryo na ang buong akala nila ay hindi ito makikilala o mahahalongkat dahil sementeryo nga But datapwat sa puntong ito ay may mga lumutang una testigo ay baka na konsensya na at kitang-kita nila kung paano itinago, inilibing itong mga nasabing mga wala ng buhay na ayon ho sa lumalabas na investigasyon, ito ay mga kasama di umano sa mga nawawalang sabongero. Siyempre, ito isang uri ho ng tinago sa sementeryo. Pwedeng ganun sabihin natin. Akala nila ay hindi ito malalaman dahil sementeryo nga Ba't nagkakamali ho kayo? Dahil walang lihim na hindi po mabubunyag, lalo't lalo ito po ay isang maraming buhay ang inyong initil. Eto, mga kaibigan, at pagkatapos nito ay bibigyan natin ng anumang public opinion dito sa bandang gitna itong kumakalat na si Gretchen Barreto at itong si Atong Ang ay nakalis na di umano ng ating bansa at nakapunta na sa ibang country upang sa ganon ay magtago na o nakatakas na bigla. Bibigyan po natin ng linaw yan. Heto pa. Ang isa raw sa mga bangkay ay may suot na basketball jersey na mukha raw pamilyar base sa isang testigo. Ito mukhang isabong to yung 3. Kasi sa lipan na wala May clothes na hanap, 3 familiar. Maraming testigo lang nakausap kahapon. Isang possible witness na nagsabi malamang yun.
Nung nakita niya yung basketball uniform, yun. Nasabi raw ni Julie Dondon Patidongan na may dinukot sila noong 2020 na babaeng buntis sa Lipa, Batangas. Nagtugma raw ito sa isang police report noong 2020 na may isang babae na nawawala. Kaya Nako, kita niyo ho. Oh, gaano kadaming ebidensya ho ito. Bukod sa mga buhay na testigo, nandiyan rin pa rin ho itong mga damit na nakuha. Mayroon pang DNA test. Mga kaibigan, sandamakmak na ebidensya ho na ito. Nako, titignan daw ng DOJ kung siya ang babaeng nahukay sa sementeryo. Yun nga lang, taliwas ito. ayun mga kaibigan, ng ganyan lang muna. At tayo baka kulangin sa oras. At dito bibigyan po natin ng anumang public opinion, itong kumakalat kung ano ang buong katotohanan, itong tinuturong mastermind. Dahil dito sa comment section ay napakarami ang nagbibigay at kalat na rin ho. Kahit saan po kayo umikot na malalaking stream media at social media, at marami rin ho ang naghahanap na mga reporter, mga malaking istasyon, malaking stream media para kunan ng pahayag itong si Gretchen Barreto at itong si Atong ang tungkulo dito sa kanilang mga kinasasangkutan, o magpaliwanag sila kung ano ang dapat ipaliwanag dahil karapatan noon nila. Dahil noon pa man ay nabanggit nga nitong si Atong ang na siya hindi kinukunan ng panig o mga statement o interviewin. Ang gusto niyang palabasin dito ay one-sided, itong GMA7 na nabanggit niya. But ngayon ho, kahit anong gawin sa kanila para hinga ng panig ng mga statement, kahit kay Gretchen Barreto ho, kahit ang kanyang abogado ho, ay hindi na humahanap ngayon, hindi na nagpapa-interview. Kahit datapuat sa puntong ito, sa kanyang paghahanap at hindi mahanap, ay marami po ang nagbibigay ng anumang public opinion na baka ito ay nakatakas na, nakaalis na ng ating bansa at nang sa ganun po'y tuluyan ng magtago. Ayon ho sa mga nagbibigay ng anumang public opinion diyan ho sa comment section. Babasa lang po ako ng ilan ito Sa maniwala kayo at sa hindi, si Gretchen Barreto at Atong Ang ay nakatakas na dahil maraming natuklasan matitibay na ebidensya. O ang dami ho, ito pa. Sana gawa ng paraan ng DOJ na linawin kung nakatakas na o hindi itong si Gretchen Barreto at itong si Atong Ang, dahil sa ngayon ho ay hindi na makita. O nandito ho. O isa na lang. Maliwanag na nakatakas na itong tinuturong mastermind na si Gretchen Barreto at itong si Atong Ang at marami pang iba na mastermind na nakatakas na dahil sa mga makatotohanan na pahayag nitong testigo na si Alex Tutoy ay nagtutugma doon sa mga nakuha na mga buto. Ayan mga kaibigan, mga public opinion ang dami ho dito, hindi natin pwedeng basahin lahat. Kaya maliwanag po dito, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Binigay lang po natin ang importanteng mahalaga dahil karapatan nyo ho bilang naghahatid ng anumang komento ay karapatan nyo ho at nirespeto ko ang inyong public opinion. At nasabi po natin dito, baka o ito ay nakatakas na ayon no sa mga nagbibigay ng public opinion. In reaction po diyan sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Sa like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.